Viral ngayon sa social media ang mag-partner na sina Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Ayon sa ilang mga netizens ay na-scam daw umano sila ng dalawa. Sa isang Facebook post na mula kay Priscilla Lafontaine, nagmamakaawa ito kay Yexel at Mikey na ibalik na ang pera na ininvest ng mga OFW at mga kababayan natin abroad sa kanilang negosyo. 2 months na umanong delayed ang dapat sana ay tubo o kikitain ng mga investors sa pera na kanilang ininvest kay Yexel at Mikey. Ayon pa kay Priscilla ay in-unfriend na umano siya at block na din sa mga social media accounts ng dalawa. Last year 2022 ay naging maingay ang investment na ito na inaalok ni Yexel Sebastian at Mike Agustin. Ang investment na ito ay kailangan mag-invest ng 200,000 pesos at sa loob ng isang taon doon pa lamang makukuha ang tubo na 5%. Ayon pa sa ilang nag-invest ay ipinapasok daw umano ng dalawa sa kasino ang mga pera na kanilang nakukolekta. Nagsimula na di magparamdam umano ang dalawa noong December 2022, kaya naman nananawagan na ang ilan sa kanilang investors na kausapin at ibalik na ang kanilang mga pera. Suma total ng na-invest ng mga tao ay umabot na sa 200 million pesos. Naglabas naman ng statement si Yexel Sebastian sa kanyang social media. At doon sinabi ni Yexel na people, wala pa kaming statement ha, paalala lang. Ayaw ko lang bumalik sa inyo mga sinasabi nyo. Hindi nyo pa alam ang tunay na kwento. Nananawagan din ang mga investors ni Yexel at Mikey kay Senator Raffy Tulfo na tulungan sila na mabawi ang kanilang pera. Quick live tayo guys. Dahil update, blinak na tayo ni Sir Yexel Sebastian at Mikey. Nag-lock na sila ng mga account nila guys. Kawawa naman talaga kami. Wala kaming hindi namin alam kung saan kami dadalhin. Linak na kami guys. Kaloka. May pag-block. Bakit kaya himbis na kausapin nila kami nagawa na lang nila kaming i-block. Ano ba naman po yan? Bakit po? Guilty po ba tayo? Kinukuha lang po namin kung anong amin. Hello everyone, pa-share naman ako guys ng live ko. Share nyo naman para naman makarating sa kanila na para kausapin naman nila kami. Quick live lang tayo guys. Araw-arawin kaya nating mag-live uli. Ang daming viewer Abo, 20 na. Madali lang naman kaming kausaping mga investors niya di ba? Kahit nasabihin siya lang biktima, hindi siya biktima, kami ang biktima dito. Kaya kausapin niya kami, sa kanya kami nagtiwala, sa pangalan niya, sa image nilang mag-asawa. Good afternoon sa 44 na nanonood sa akin. Maraming salamat sa panonood. Share niyo po ang ating live. 49, nagiging 50 na. Thank you so much sa 50 nanonood. Ako po ay nananawagan kay Mr. Yexel Sebastian at kay Miss Mikey Agustin. Ang mag-asawa po na ito ay celebrities. Si Yexel po, meron po siya dating toy museum. Siya po yung mga nag-aano ng mga toys, ganyan. Nagpapagawa po siya ngayon ng barko na museum sa may Bulacan. Yan. Bali po, nitong November last year, kami po ay nag-invest sa kanila. Nagtiwala po kami, nag-invest po kami mag-asawa. At ganun din po si Madam Maricar. Shout out sa 96 na nanonood. Tulungan nyo naman ako sa 100 na nanonood. Tulungan nyo naman ako maiparating to sa kanya para kausapin niya kami. Bigyan niya ng ng pansin tong ginagawa namin. Hindi. Mamaya na. Naka-live ako. Kulang ka daw. Oo, sabihin mo saglit, i-send ko ng Gcash. Okay na? Tulungan nyo naman ako makarating. Maraming salamat sa 126 na nanonood sa akin.
Ito po yung issue. Hindi na po sa amin nagpaparamdam si Yexel at si Mikey. 3 months ago na po. Bali, delayed na po sila sa pinag-usapan namin sa kontrata namin na nagbibigay sila sa amin ng 5% interest doon po sa ininvest namin sa kanila. So ngayon po, hindi na po sila nagpaparamdam sa amin. Puro bagsak lang po sila ng letter na ginagawa nila yung best nila, wag namin silang i-judge, which is hindi naman yun yung pinag-usapan namin eh. Hindi naman ganun yung pinag-usapan namin. Maraming salamat sa 168 na nanonood. Marami pong salamat. Pa-share po ako ng live. Yung live ko po na ito, sana po makarating sa kanila. 175 na nanonood. Tulungan niyo po kami na makarating to kay Mr. Yexel and Mikey Agustin. Sila pong mag-asawa. Wala po akong masamang sinasabi about sa kanila. Ang gusto lang po namin ay makausap naming mga kapitalista sila Mikey and Yexel. Kasi nagtiwala kami sa kanila eh. 100% yung tiwalang ibinigay namin sa kanila. Sana, kung paano nila kami kinausap nung magjo-join kami sa investment nila, ganun din yung pagkausap nila sa amin ngayon. Huwag nila kaming ihang dito. Huwag nila kaming isisi sa ibang tao. Maawa sila sa amin. Kasi yung mga pera na yun, pinaghirapan po namin yun. Para po yun sa mga pamilya namin. Hindi po para sa inyo yun. Kaya sana po kausapin nyo kami. Willing po kami makipag-usap lahat ng kapitalista. Andito po kami, lahat po na-invite nyo para mag-join dito. Maraming salamat po sa 245 na nanonood, guys. So, thank you so much. Pa-share po ako ng aking live. Please po, sana po makarating po to sa media, makarating po to kahit saan po. 251 nanonood sa akin. Numihingi ako sa inyo ng tulong para makarating po sa kanila to. Para po makausap namin sila kasi wala na po talaga kaming makausap eh. Pinagbablock na rin po nila kami. Lahat po na nagko-comment, lahat po na nagtatag, lahat na nag-share sa mga live or sa mga post po namin. Sa 300 na nanonood, marami pong salamat. Lahat po kami, blinak po nila kami. Bakit po nila kami kailangan i-block? Kailangan lang nila kaming kausapin, pero ginawa nila, blinak po nila kami sa mga pages nila. Private na po sila na kanila ng mga account. Hindi na po nila kami kinakausap. Please po, tulungan niyo po kami makarating po sa kanya tong live ko. Sobra. Kasi yung pera pong yun, hard-earned money po ng mag-asawa yun. At lahat po ng kapitalista, napakaraming OFW ang kasali dito. Kawawa sila. Yung inipon nila, yung mga niloan nila sa bangko, niloan nila dun sa trabaho nila. Nakakawa sila kasi nagbabayad pa rin sila. Pero sila wala na kayo. Kumbaga, wala na eh. Kung hindi na kami kinakausap, di na kami binibigyan ng update. Puro na lang sasabihin nila, mag-antay kami. Tapos kapag nag-chat ka sa GC, 1 week bago sila sumagot sa amin. Wala na rin yung page niya. O tignan mo, wala na yung page nila. Bakit? Bakit kailangan ganun? Kung pwede naman nila kaming kausapin, di ba? 351 nanonood, marami pong salamat. Tulungan niyo po kami. Kung sino man po yung pwedeng tumulong sa amin, kailangan po namin ng attorney. Kailangan po namin ng kailangan po namin ng gagabay sa amin kung paano namin ilalaban tong laban na to, guys. Tulungan nyo po kami. Parating nyo po to kay Mr. Yexel at si Miss Mikey Agustin. Si Yexel Sebastian po, na meron po siyang dating Toys Museum. Nakarating po kami sa Pilar, sa may Las Piñas. Nakarating po kami, may picture po kami. Bawal po mag-video during dun sa pagpapaliwanag nila. Pero may picture po kami after the deal. Inabot po namin na cash yung pera namin na binigay sa kanila. Hindi po to hindi na po to pwedeng sila po ang unang nag-bridge ng kontrata namin sa hindi nila pagbibigay ng monthly interest at hindi sa amin pagkausap. Malapit na po mag-matured yung contract namin, mag-1 year na. Pero ngayon, tignan yung ginagawa nila sa amin. Hindi nila kami kinakausap, guys. Wala na silang pakialam sa amin. Kumbaga, hindi ko alam kung saan lupalop sila ngayon nagtatago or saan sila namamalagi. Wala kaming masamang sinasabi dito. Ang gusto lang namin, kausapin nyo kami. Mr. Yexel, Ma'am Mikey. Kausapin nyo kami kung paano nyo kami kabilis i-video call nung magjo-join kami. Ba't hindi nyo kami kayang i-video call isa-isa ngayon? Napakadaming kapitalista. Nasa 115 po kami. Meron po kaming GC na nag-uusap-usap kami. Hindi ko pwedeng i-disclose lahat yun, pero nag-iisip po kami
kuha lang po kayo ng attorney ASAP po. Dapat para if gusto po na makisettle, pwede din pag-usapan doon with the attorney. Necessarily nagpa-file ka, gusto mo na makulong, pwede din for settlement. Okay lang kahit for settlement, basta po mabalik po yung mga pinaghirapan namin, lahat ng OFW, nakakaawa po sila. Kung kayo, nasa kalagayan namin, mararamdaman nyo po. Ayan, tingnan mo. Bakit sila magdi-delete ng page? 'Di ba? Kung hindi sila guilty, ba't sila magdi-delete ng page? Bakit nila kailangan kami na ba't kailangan nila kaming i-block? 'Di ba? Pwede nila kaming kausapin ng maayos. Willing kami makipag-usap, mag-set sila ng oras, ng araw, ng lugar, pupunta kami lahat kapitalista. Hindi namin siya para durugin, para mapag-usapan namin kung anong mangyayari. Hindi kasi pwedeng ganito meron silang mga properties, bakit hindi nila kami harapin? Siya ang kausap namin. Kami mag-asawa, siya ang kausap namin. Hindi kami kumausap ng ibang tao, sila lang. Ito pa yung masama. Yung ibang kapitalista, ipinangalan pala nila sa ibang pangalan yun. Paano na? At may mga ibang kapitalista pa na hindi nila ibinigay ang kontrata. Diba? Diba? Sign talaga yun ng guilty sila. Maraming salamat sa 421 na nanonood sa akin. Please po, pa-share ako ng live. Malaking bagay po yung pag-share nyo ng live ko. Iparating nyo po ito, pag-viralin nyo po ito, bigyan nyo po kami, tulungan nyo po kami na makuha namin yung hustisya. Kasi talagang pinaghirapan namin yun kahit masabihin mo maliit na amount. Ang minimum nila is 200,000. Meron po mga nag-invest na milyon-milyon talaga. Sipin nyo po yun. Yun pa. Dati, pababa yung minimum nila Pero may mga iba daw na kasali sa grupo nila, 50,000. Pero kami, ang minimum sa amin is 200,000. Kaya guys, wag na po tayo magtiwala sa mga investment na yan. Hindi po talaga yan maganda. Talagang kahit tignan nyo to, kahit na sabihin mo na itong bagay na to na nagtiwala kami kasi si Yexel Sebastian yan, si Mikey Agustin yan. May mga pangalan silang masisira sa social media kapag ganito ginawa namin. Hindi namin akalain one day magigising kami. Wala na pala lahat. Yun pala yung mangyayari sa amin. Totoo pala yun. Kahit na sino pa yung maging kausap mo, basta pera, hindi mo talaga masasabi kung lulukuhin ka ba nila o ano. Yun nga, napapasal out kami kung ano na ba nangyayari. Wag nila kaming bigyan lagi ng papel, nasasabihin nila na ginajudge namin sila, na ginagamit nila yung pera namin pampagawa ng kung ano-ano nila. Wala kaming pakialam doon. Ang amin lang, mabalik nyo yung para sa amin. Mabigay nyo yung para sa amin. Baka block lang kayo. Yes po, block po ako. Block po, ba't po nila ako blinak? Nilak ako ni Yexel, binak ako ni Mikey. Bakit? Ba't ganun? Samantalang may kami. Kahit na po sabihin mo na agent or ahente lang si Yexel. Si Yexel lang hahabulin namin. Bakit? Siya po ang kausap namin. Siya po ang kapirmahan namin ng kontrata. So, meron pa rin kaming kailangan, may liabilities pa rin siya sa amin. Kaya hindi pwedeng wag namin siyang isisihin kasi agent lang siya, biktima lang siya. Hindi. Kasi kami ang pinaka-biktima dito. Kami ang nawalan, hindi sila. Sila ang nasisira kasi nagtiwala kami sa kanila. 'Di ba? Kaya tulungan niyo po kami, i-share niyo po itong live ko, makarating man to kung saan. Sir Yexel, isa lang po masasabi ko, kausapin niyo po kaming mga kapitalista. Huwag niyo po kaming daanin sa mga chat, huwag niyo po kaming daanin sa mga binibigay niyo mga ewan ko kung ano yung hindi ko na binabasa. Ang gusto po namin makausap kayo ng personal. Katulad nung nagbigay kami ng pera sa inyong lahat. Kausapin namin kayo ng personal, bigyan nyo po kami ng araw, ng oras, ng lugar. Makikipag-meeting po kami sa inyo. Solusyonan natin to. Huwag nyo pong sirain ng tuluyan yung pangalan nyo ng dahil lang sa pera. Kayo rin po, Miss Mikey, kayo po ang number 1 na nag-endorse nito. Kayo po ang kumakausap sa mga kapitalista kapag mag-join kami. Kayo po ang kausap namin. Pinanong po namin kayo. Paano po kung sakaling mawala, malugi, ganto? Ang sabi nyo, 100% guaranteed, ibabalik nyo yung pera namin. Kaya ganun ang gawin nyo sa amin ngayon. Kausapin nyo po kami. Kailangan po namin, sa mga kapitalista po na nandito,
wag po kayo ditong mag-disclose ng any amount or whatever. Ang gawin nyo po, i-PM nyo po ako, ipakita nyo po sa akin yung proof na kapitalista rin kayo ni Yexel. Isa-join ko po kayo sa GC namin para lahat po tayo makapag-file ng action. Wag nyo pong antayin huli ang lahat, Mr. Yexel and Mikey. Kasi, opo, totoo, mabagal ang justice system ng Pilipinas. Pero hindi po kami papayag, lalaban po kami. Yes po, lahat naman po, ginagawa po namin yan, ginagawa po namin yung mga way namin para hindi naman kami dito masero-zero talaga. Maraming salamat po sa 389.95, 425 na nanonood sa akin. Please po, pa-share po ako nitong live na to. Hindi po ito mawawala sa page ko. Andito lang po ito. Ngayon po, ipuputulin ko muna tong live na to at mamaya magla-live uli ako. Maraming salamat po sa lahat na nanonood. Thank you so much po. Thank you so much. Thank you.